Parang hatol na isang iglap lang, binura ang lahat ng plano ko sa buhay. Nung una ko pong nalaman, hindi po ako agad umiyak. Nakatulala lang ako. Parang nawala ng kulay ang paligid. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at tinanong, ito na ba yun? Dito na ba matatapos ang lahat? Kung napadpad ka rito, baka may pinagdadaanan ka, o baka gusto mo lang makinig, o baka gusto mong maramdaman na hindi ka nag-iisa. Pwede rin namang may payo ka na gusto mong ibahagi. Sa channel na ito, binibigyang boses ang mga kwentong matagal na kinikimkim. At sa dulo ng bawat kwento, pag-usapan natin ang problema mo. Baka may paraan pa. Tara, pag-usapan natin yan. Magandang araw po, Kuya Eli. Ako po si Cindy. Matagal ko pong iniisip kung isusulat ko ba ang liham na ito o kung may karapatan ba akong humingi ng payo o kung dapat ko na lang po bang kimkimin ang lahat ng ito hanggang sa tuluyan na akong lamunin ng takot at pagsisisi. Pero ito po ako ngayon. Umaasang baka sa pamamagitan ng liham na to, kahit papaano ay gumaan ang bigat na halos araw-araw ko ng pasan ng ilang araw na. Kuya Eli, isa po akong estudyante sa kolehiyo. Nangangarap, nagsusumikap, at umaasang balang araw ay makakatulong sa pamilya. Ako po ang panganay, at bata pa lang po ako. Paulit-ulit ko lang naririnig ang mga salitang, ikaw ang pag-asa namin ha. Kaya simula noon, tinatak ko na po sa isip ko na bawal akong magpamali. Bawal akong madapa at bawal akong sumuko. Pero Kuya Eli, nagkamali po ako. Nabuntis po ako ng boyfriend ko. Hanggang ngayon po, nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang sinusulat ko ang mga salitang yun. Parang kasalanang hindi kayang bigkasin ng malakas. Parang hatol na isang iglap lang, binura ang lahat ng plano ko sa buhay. Nung una ko pong nalaman, hindi po ako agad umiyak. Nakatulala lang ako. Parang nawala ng kulay ang paligid. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at tinanong, ito na ba yun? Dito na ba matatapos ang lahat? Sinabi ko po ito sa boyfriend ko. Umaasang kahit papaano ay yayakapin niya ako at sasabihin hindi niya ako pababayaan. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Nanlaki ang mga mata niya. Natakot at nataranta. Ang una niyang sinabi ay hindi kakayanin natin to kundi hindi pa ako handa. Unti-unti po siyang lumayo. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi na siya nagre-reply sa mga mensahe ko. Hanggang sa isang araw, ramdam ko na lang po na mag-isa na ako. Iniwan niya ako sa problemang pareho namin ginawa. Naglaho yung lagi niyang sinasabing mahal niya ako at hindi niya ako pababayaan. Gumuho po ang mundo ko, Kuya Eli. May mga gabing nakahiga lang ako sa kama. Yakap ang unan at tahimik na umiiyak para walang makarinig. May mga umagang gising na gising ang katawan ko pero pagod na ang kaluluwa ko. Sa eskwela, nakaupo ako sa klase pero parang wala akong naririnig. Ang pumapasok lang sa isip ko ay kung paano na ako. Mas lalo na po akong nahihirapan dahil hindi ko pa nasasabi ang totoo sa mga magulang ko.
Tuwing nakikita ko ang nanay ko na pagod galing trabaho pero nakangiti pa rin sa akin, parang gusto kong sumigaw at humingi ng tawad. Tuwing naririnig ko ang tatay ko na nagyayabang sa kapitbahay na yung anak ko, makakapagtapos na yan, malapit na. Parang tinutusok ang dibdib ko. Kuya Eli, dito ko na rin po aaminin ang pinakamabigat. May mga sandaling pumasok sa isip ko na hindi na ipagpatuloy ang nilalaman ng tiyan ko. Hindi po dahil galit ako sa batang dinadala ko, kundi dahil galit ako sa sarili ko. Iniisip ko, kung tatapusin ko na ito ngayon, baka makabalik ako sa dati. Baka may pagpatuloy ko ang pagfo-focus ko sa pag-aaral. Baka hindi ko na kailangan sirain ang tiwala ng mga magulang ko. Baka mas maging madali ang lahat. Pero sa tuwing iniisip ko po yun, Kuya Eli, mas lalo po ako nadudurog. May mga gabing nakahawak ako sa tiyan ko at tinatanong ang sarili ko, may karapatan ba akong tapusin ang isang buhay dahil lang natatakot ako? Tapos nun iiyak na naman ako dahil hindi ko rin alam kung may karapatan ba akong ipagpatuloy ito kung wala naman akong kasiguraduhan. Para po akong hinahati sa dalawa ng aking konsensya at takot. Kuya Eli, hindi ko na po alam kung sino pa ako. Wala na po akong matukoy bilang estudyante, bilang ate, bilang anak, at lalo na bilang isang ina. Ang alam ko lang po, pagod na po akong magpanggap na okay lang ako. Pagod na po akong umiti sa araw at umiyak sa gabi. Sumulat po ako sa inyo dahil pakiramdam ko, kung hindi ako magsasalita ngayon, baka tuluyan na po akong mawala sa sarili ko. Ano po bang dapat kong gawin, Kuya Eli? Paano ko po haharapin ang mga magulang ko? Paano po ako magpapasya kung kahit ako mismo, hindi ko na alam kung alin ang tama? Payuhan niyo po ako. Lubos na nalilito at umaasa. Cindy. Cindy, una sa lahat, magpakalma ka. Huminga ka at mag-isip-isip. Hindi ka mahinang tao at lalong hindi ka masama. Isa kang taong natatakot lang. At sa sitwasyon mo, may karapatan ka naman talagang matakot. Pero tatandaan mo ito. Ang desisyong gagawin mo ngayon ay may kasamang bigat na dadalhin mo habang buhay. Kaya wag na wag mong hayaang takot lang ang magdikta ng kapalaran mo. Kung nalilito ka, huwag kang magdesisyon na mag-isa. Pagdating sa boyfriend mo, try mong bigyan siya ng onting panahon para makapag-isip din. At saka mo siya balikan sa kung ano mga plano niya. Ang katahimikan at pagtatago ay mas lalong nagpapabigat ng ating mga problema. Maaari ding humanap ka ng taong mapagkakatiwalaan mo. Dapat sa magulang mo. Pero kung hindi ka pa handa sa magulang mo, try mo sa isang kamag-anak na maaaring tumulong sa iyo at magpaliwanag sa mga magulang mo para may masasandalan ka. May makakapitan ka habang hinaharap mo ang mga sasabihin nila. Pwede ka rin magpatulong sa profesional. Yung tipong makikinig bago ka gumawa ng hakbang na hindi mo mababawi. Ang pag-amin ay masakit, oo. Maaring magalit ang mga magulang mo. Maaring maksaktan sila. Pero sa maraming pagkakataon ay mas pinipili ng mga magulang na masaktan kaysa tuluyang mawalan ng anak
Yan ang tatandaan mo, Cindy. Hindi pa tapos ang buhay mo. Maaari din magbago ang direksyon. Maaring mas mahirap ang daan, pero hindi ibig sabihin ay wala na itong patutunguhan. Panigurado maraming ina ang nagsimulang matakot, pero natutong maging matatag. Maaring may mga pangarap na maantala, pero hindi tuluyang mamamatay. Ang mahalaga ngayon ay huwag mong ipagkait sa sarili mo ang pagkakataong harapin ito ng may katotohanan, tapang at malasakit sa sarili mo at sa buhay na nakasalalay sa iyo. Hindi ka nag-iisa. At kahit ngayon may pag-asa pa, kahit hindi mo pa ito nakikita. At malay mo, kapag sinasabi mo ito sa magulang mo, ay hindi galit ang maramdaman nila. Malay mo, pagtanggap at pag-alala at paggabay pa ang ibigay nila sa iyo. Sa mga kabataang nakikinig ngayon, mapababae man o lalaki, sana'y maging aral sa inyo ang kwento ni Cindy. Ang pagbubuntis at ang pagkakaroon ng anak ay isa dapat na maganda at masayang experience para sa isang tao. Pero mangyayari lang yun kung kayo ay stable na, may trabaho, at nakakatayo na sa sariling paa. May mga pagkakataon na maaaring hindi na maiwasan ang temptation. Or minsan gusto natin mag-explore. Minsan hindi na talaga natin makokontrol yan. Lalo na pag nandoon na tayo sa punto ng excitement. Pero may mga paraan naman para gawing protektado ang inyong sarili. Tandaan nyo, huwag kayong papasok sa sitwasyon na maaalangan kayo sa sandaling kasarapan o kasiyahan kapalit ng habang buhay na pagsisisi. Kung napadpad ka rito, baka may pinagdadaanan ka, o baka gusto mo lang makinig, o baka gusto mong maramdaman na hindi ka nag-iisa. Pwede rin namang may payo ka na gusto mong ibahagi. Sa channel na ito, binibigyang boses ang mga kwentong matagal na kinikimkim. At sa dulo ng bawat kwento, pag-usapan natin ang problema mo. Baka may paraan pa. Tara, pag-usapan natin yan.